Babalikan po natin si Dindo Flora. Samantala, nag-inspeksyon si NCRPO Director Carmelo Valmoria sa QCPD Station 1 sa Laloma kung saan nakadestino ang karamihan sa mga pulis na sangkot sa tinaguriang EDSA Hulidap. Agad siyang sinalubong ng OIC ng presinto. Dito, ininspeksyon ni Valmoria ang blotter report ng istasyon at pinulong ang mga naka-duty na pulis. Muli niyang pinaalalahanan ng mga ito na ipagpatuloy ang sinumpaang tungkulin sa kabila ng dagok sa imahe ng pulisya. Nangako naman ng reforma ang OIC ng Laloma Police Station. Yung inaasahan ng tao sa atin, so gagampanan natin. Kaya kung sino yung magkakamali, dapat nag-cross sila ng line, we treated them as criminals. Kasi nadudungisan yung uniforme natin. Malilinis pa kaya ang imahe ng pulisya matapos ang panibagong insidente ng Hulidap? Yan ang pag-uusapan natin kasama si PNP spokesperson General Ruben Theodore Sindak. Magandang gabi po sa inyo, Police Chief Superintendent. Yes, good evening Lucy, and good evening to all our viewers. Alam nyo, parang dismayado na rin ang publiko talaga sa itong nakikita natin na parang basang-basa na po ang papel ng imahe ng pulisya. Ano ho ba ang pakiramdam ng pamunuan ng pulisya ngayon? Well, nandun na of course yung galit at pursigi na dapat lalo naming linisin ang aming mga hanay. Sana po maunawaan ng ating mga mamamayan na itong mga nangyayari na sa kapulisan po ay parte din at bahagi din ng aming mga reforma at saka yung cleansing. Ano po? Kasi po yung kung hindi nila naunawaan, yung humuli naman doon sa mga pulis na sa mga sunod-sunod na kaso, sa gitna ng mga sunod-sunod na kaso ay mga pulis din. Kapwa pulis din. Opo, sila pa ang nag-initiate ng mga operations na para laban sa mga kriminal na ngayon nakita nila may tatamaan silang kabaro, hindi nila sinanto yun. Hindi nila sinang-alang-alang yun. Nagpapasalamat naman ang publiko doon, pero hindi po mabura-bura ang persepsyon, no? Na parang nagiging kultura na ho sa mga pulis ang pagiging tiwali, no? Kung saan kikita, kung saan makakaisa, doon papasok, no? Hindi naman sana ganun. Mas nais kong maging mas optimistic sa parting yan, ano, na naniniwala kami na mas nakakarami pa rin ang mga pulis na gumagawa ng kanilang tungkulin. Ginagampanan nilang kanilang tungkulin sa abot ng kanilang makakaya. Nagsasakripisyo po sila. Marami sa kanila ang inaatupag lang talaga yung pangalagaan ng kaligtasan ng ating mamamayan. Kasi sir, mula sa simpleng pangungutong ng mga tricycle driver at mga jeepney driver hanggang sa Hulidap, para bang sa lahat ng posibleng gawing krimen, parang merong sangkot na pulis. Ano ho ba kaya ang epektibong kontrol na maaaring gawin ng pamunuan ng PNP para talaga mabura na yung kulturang yan, sir? Well, simulan muna natin sa mga reforma at pagbabago na pinasimulan ng ating kagalang-galang na kalihim ng DILG, si Secretary Mar Rojas, na siya rin namang ipinapatupad ni Police Director General Alan Purisima, ang Chief PNP, yung mga iba't ibang disciplinary measures. Maiulat ko lang, no po, yung simula nung 2011, 330 policemen ang na-dismiss, 728 ang nasuspinde. Noong 2012, 301 ang na-dismiss at 623 ang nasuspended. Nung 2013, 249 ang na-dismiss at 585 naman ang suspended. Whereas ngayon, from January to July, meron na kaming 18 na na-dismiss at 67 na suspended. Sir, that's more than 1%. Sabi ni Secretary Mar Rojas, 99%. Hindi naman po. Kasi ang 1% po, baka hindi alam ng ating kababayan, 148,000 ang buong kapulisan. So kung ilalagay mo po sa 1%, kung ilalagay niyo po sa 1%, that's about 1,400. Opo. Give or take, di ba? 1,480. Okay, mawalang galang lang ho, ano? Opo. Bumabalik na po ang aming reporter na si Dindo Flora sa telepono. Sumuko na nga po ang 5 pang itinadawit sa EDSA Hulidap. Kausapin po natin ngayon si Dindo. Dindo, anong report tungkol dyan? Lucy, katatapos nga lang ng informal press conference na ginawa mismo ni NCRPO Chief Valmoria at QCPD Director Richard Albano. Ito kay matapos sumuko itong 5 pang suspect na pulis dito sa EDSA Hulidap na nangyari. Kabilang dito, Lucy, si SPO1 Ramil Hadchero,
si PO2 Ebon Decatoria, PO2 Mark De Paz, PO2 Jerome Datigvideo, at PO2 Viven Masa. Luchi, kanina mga ilang minuto pa lang katatapos ng dumiretso ito dito sa Kamkaringal kasama ang kanilang abogado na si Ricardo Balmonte. Ayon sa kanilang abogado, Luchi, pumunta sila dito hindi sumuko kundi para mag-report lamang sa kanilang duty dahil di umano ay napapaulat na awol na sila sa kanilang tungkulin. Kaya mas minabuti daw nitong 5 na dumiretso dito sa Kamkaringal para mag-report sa kanilang duty at hindi ang pagsuko, Luchi. Samantala kanina, Dindo, anong sinasabi nila ngayon na naging papel kaya ng 5 na yan dun sa hulidap? Oo, Luchi, mas talagang identified sila na kasama doon sa hulidap. Pero initially, nung kausap natin si Director Albano, sinasabi nga nila na may option na parang sumunod lang sila doon sa kanilang hepe o kanilang superior doon sa nangyaring police operation. Pero magkaganon man, nung sinusubukan natin kausapin kanina, itong 5, ang isang sagot lang ang sinabi nila kung totoo ba, tinanong namin kung totoo ba na may kinalaman kay Soldier, ang sinasabi lang nila, wala. Bukod doon, wala. Dindo? Okay. So, yan na nga po yung pinakahuling ulat na wala po muli si Dindo sa telepono, no? Pero ito ho ba, paano hong pagpupursige natin sa kasong ito? Nakita niyo na po, Luchi, no, Ma'am Luchi, na ganito, mayroong 5 ng sumuko, so that means 2 na lang po ang nagkukulang. The way the case was expeditiously handled ay nagbubunga na rin. Kung i-recall po natin ang background ng particular case na to, this was a photo that went viral. Oo nga ho. And then, of course, makita nyo sa sariling pagkukusa ng police organization na kahit walang nagreklamo. Wala pong reklamo at halos magkaroon na mag-give up hope na sila. Baka mamaya hoax lang yun. Abot nga sa puntong gano'n na baka hoax In lang. fairness naman ho talaga, Yes. saludo naman kami doon Yes. na pinursigan ng police kahit pa po walang complainant. Correct. And it took us 5 days before we got to the bottom of this, and here we are now slowly reaching the completion. Although Sana nga ho tapusin ang investigasyon ng kasong ito at maparusahan ang dapat parusahan. dapat to talaga matapos sa lalong madaling panahon. At Oho. ipinag-ulat na po, inano na nga ni General Purisima to hit hard on policemen who are involved in criminal activities. Okay, maraming salamat po sa inyo, General Sindak. Yes, maraming po salamat Good sa evening. pagkakataon niyo po. Samantala, pinasasampahan na ng kasong tax evasion ng Department of Justice ang anak ng umano'y pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Ayon sa ahensya, may sapat na basehan ang unang reklamo ng Bureau of Internal Revenue laban kay Jean Napoles. Lumalabas kasi sa investigasyon na may mga mamahaling condo unit at iba pang ari-arian sa Pampanga ang anak ng negosyante. Hindi rin umano nagsumite ng income tax return si Napoles noong 2011 at 2012. 18 milyong piso ang halaga ng buwis na hinahabol ng BIR kay Jean Napoles. Isa pa ang kapapasok lamang po na balita, kumpirmado ng di makakalaro sa Asian Games para sa Gilas Pilipinas si Andre Blatch. Kinumpirma yan mismo ni Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan. Pero pinayagan ng Olympic Council of Asia na palitan siya ni Marcus Doutet. Pinayagan din na maipasok sa lineup si Jimmy Alepag at iba pang replacement sa mga injured na Gilas. Kahit wala si Blatch, inaasang magiging magandang performance na Gilas na target makakuha pa rin ng ginto. At dito naman tayo sa mga kwentong mag-iiwan sa inyo ng ngiti. Marami pa rin ang umiiwas o natatakot sa Zamboanga, hindi itong katabi ko, dahil sa naganap na siege noong 2013. Pero alam nyo ba na may tinatagong yaman ng Zamboanga? Nako, yan ang pambihirang beach sa Luchi, kung saan ang buhangin ay may pagkapink. Sweet! Oo, nasa gitna ng aksyon si Mon Gualvez. Sawa ka na ba sa kulay puting buhangin sa beach? Sa Great Santa Cruz Island sa Zamboanga City, pino at pinkish white sand ang ipinagmamalaki. Nagiging pink ang buhangin dahil sa mga pulang organ pipe coral na ito. Dati punong-puno ng dead coral itong Santa Cruz Island, pero dahil sa mas pinigpit na pagbabawal ng illegal fishing dito, portions o ilang bahagi na lang ng island ang mayroong mga patay na corals gaya nito na ginamit na lang din nilang atraksyon sa lugar. You can feel nature just
less than 3 kilometers away from the heart of the city, may enjoy nyo po ang ganitong klaseng island that is protected and very unique. 7 hanggang 10 minuto lamang ang biyahe mula sa lungsod gamit ang bangka. Na-curious ako dun sa pink beach na tinatawag nila. Tapos ayun, pinunta ako para makita ko kung pink nga ba talaga siya. It's very nice. Crystal water and white and pink sand. Bukod sa pagsuswimming, pwede rin maglibot sa malagong bakawan sa lugar. Maraming starfish din sa paligid at seaweeds na pwedeng kainin habang nasa laot. Ang malaparaisong islang ito sa Zamboanga ay isa sa mga patunay na dapat pa rin bisitahin ng lugar sa kabila ng nangyaring karahasan. Mula Zamboanga City, umaaksyon, Mon Gualvez, News 5. Okay, bucket list yan. At yan ang isang oras ng maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Ako naman po si Erwin Tulfo. Para sa tuloy-tuloy na panonood ng balita, pumunta lamang po sa news5.com.ph, ang nangungunang news video portal sa Pilipinas. Pwede nyo rin i-follow ang News 5 Aksyon sa Twitter, Instagram at Facebook. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.